Kapag meron kang 10,000 pesos ngayon at meron kang kakayahan na doblehin ito taon-taon, hindi mo pa maa-appreciate ang growth ng iyong pera sa unang taon kahit dumoble ito dahil alam mo na hindi malaking halaga ang 20,000 pesos. Pero kapag tinuloy mo lang ang pagdoble ng iyong pera, after 10 years ay meron ka ng 5,120,000 pesos. At yan ang kapangyarihan ng compounding. Ang compounding ay hindi lang naa-apply sa numbers. Nagagamit din ito sa ating habit kapag paulit-ulit nating ginagawa ang isang bagay, mabuti man o masama, meron ding compounding na mangyayari sa hinaharap. Imagine merong dalawang binata na ang pangalan ay Pete at Jason. Pareho silang may pangarap at goal na guminhawa ang buhay sa kanilang pagtanda. Si Pete ay 25 years old. Si Jason naman ay mas bata ng 2 taon. Si Pete ay hindi nakapagtapos ng college, kaya maliit lang na income ang kanyang natatanggap buwan-buwan kumpara kay Jason na naging professional. Ang monthly income ni Pete ay 20,000 pesos lang, samantalang kay Jason naman ay 50,000 pesos. Ang paboritong libangan ni Pete pagkatapos ng trabaho ay magbasa ng libro, manood ng interview sa mga successful na tao at nakikinig ng podcast habang nagluluto. Ginagawa niya ito para matutunan ang ginagawa at diskarte ng mga taong nasa top 20%. Magaling din si Pete sa paghawak ng kanyang pera. Meron siyang budget na sinusunod, pinaprioritize niya ang pag-iipon at nag-i-invest din siya. Si Jason naman ay madalas na sumasama sa kanyang mga barkada para uminom o minsan ay nagsusugal. Nag-iipon din siya ng pera, pero dahil hindi siya intentional at seryoso sa kanyang finances, minsan ay nagagastos lang niya lahat ng kanyang ipon. At ang ganitong cycle ay patuloy na nangyayari. After 10 years, si Pete ay nakaipon na ng malaking halaga at dahil marami na siyang alam sa finance, sinubukan niyang magtayo ng sarili niyang negosyo para matest ang kanyang mga nalalaman. Habang si Jason naman ay tinigilan na ang bisyo dahil meron na siyang pamilya. At dahil na-promote siya sa kanyang trabaho, lumaki rin ang kanyang sahod. Kaya naisipan niya na mangutang ng malaking bahay at magandang sasakyan. Si Jason at ang kanyang pamilya ay masayang nagta-travel 4 na beses sa isang taon. Nakahiligan din niya ang sasakyan kaya madalas siyang nag-a-upgrade ng bagong model. Si Pete naman ay busy sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Majority ng kanyang oras ay occupied sa pagkikipag-network ng kanyang mga client at patuloy pa rin siyang nag-aaral ng mga bagay na kailangan niya sa pag-asenso. At after 15 years, napalago